Ayan, isang mapagpalang Sunday po sa ating lahat. Good morning po! Ayan, good morning. Sige po, pwede po bang anayahan ng bawat isa na tayo po ay tumayo and let us form a group. Ayan, where we can pray po para sa ating church, sa service po, and for each and every one of us. And po, God bless everyone. Hallelujah! Isang mapagpalang Sunday po muli sa ating lahat. Sige, pwede po bang tayong lahat ay tumayo? Ayan, pwede po bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Sino po dito ang masaya dahil naitawid po natin ang linggong ito? Amen. Nakasama ang Panginoon. Amen? Amen. Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon muli. Hallelujah. Napakasarap na manatili po sa presensya ng Panginoon. And today, let's just enjoy this time. Let's just enjoy the presence of the Lord. Amen po ba? Amen. If tayo pong lahat ay excited, sige po, pwede po bang tayong lahat ay pumikit at sabay-sabay po tayong manalangin. Hallelujah, O God. Lord, ang aming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Ang aming Diyos na kailanman ay hindi kami iniwan, hindi kami pinabayaan, Panginoon. Lord, maraming salamat pagkat Ikaw ay tapat at nananatiling dakila sa buhay ng bawat isa. And Lord, maraming salamat kasi muli mo kaming itinawid ngayong linggong ito. And Lord, now we are gathered in this place, Panginoon, to lift our voices and our worship, our praise, Panginoon. Every burning passion in our hearts only to glorify your name, O God. And so, Lord, this week, Panginoon, maaaring may iba't iba kaming laban, Panginoon, na inilulugod sa iyo, Panginoon. May mga hindi kami nagawang, hindi ka nais-nais sa harapan mo. And Lord, right now, allow us, Panginoon, to be cleansed by your Spirit, O God. Lord, pakalinisin mo ang isip namin, ang mga bibig namin, Panginoon, ang mga nasa puso namin, Panginoon. Naway, ibigay lang namin yung all-out worship namin sa iyo na may puso kaming mapagkumbaba, O God. And Lord, today, Panginoon, in Jesus' name, O God, we will just enjoy your presence, Panginoon, and we will continually declare, Panginoon, that in your name, Panginoon, we can find peace, we can find rest, Panginoon, knowing that in any battles that we have, Lord, you are with us, Lord. Maraming salamat, Panginoon. To you be all the glory, Panginoon, sa lahat ng aawitin namin, Panginoon, at lahat ng papuri ay sa iyo lang. Sa pangalan ni Jesus, and everybody will shout, Amen and Amen. Hallelujah. Come on, can we give God the best worship today? Hallelujah. Sige po, pwede bang palakpakan natin yan? Itaas natin sa Panginoon ang lahat ng ating papuri today. Our mighty God, our holy God. Come on, let us all sing. Water you turn into wine.
Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Come on, let us declare. For our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Hey. Hallelujah. Let us continue to rejoice in the presence of the Lord, because in His name we can have victory. In His name we can overcome any battles. Come on, let's all declare. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. There's no one like my God. None like you. For our God is greater. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God, our God is greater. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Come on, let's all declare. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, come on everybody. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? Then what could stand against? For our God is greater, our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God, our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? Then what can stand against? Then what can stand against? Hallelujah. No one can stand against us, because we are with the mighty God that we serve. Hallelujah. Come on. Sino dito ang naniniwala that God is fighting for you? Itaas ang kamay. Sumigaw ng hallelujah. 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 Sabay-sabay nating awitin ng Panginoon. Let us continue to rejoice in the presence of the Lord, knowing that every battle God is with us. Hallelujah. God is
has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Come on, all the voices. And I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. Hallelujah. In Jesus' name, we can find rest. Hallelujah. Maaari bang makita muli ang mga kamay na naniniwala that God is with you, that God is fighting for you. Sumigaw muli ng hallelujah! Hallelujah! Sabay-sabay po natin i-deklara. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout Come on, it let's all out. declare. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. Oh, I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. Come on, declare in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah! Can I hear a shout of praise? Can we all shout hallelujah once again? In 1, 2, 3, we shout! Hallelujah! Hallelujah, God! Hallelujah! Sino po dito ang nagpapasalamat sa presensya ng Panginoon? Amen! Itaas ang kamay. Praise the Lord! Sa mga nakaka-appreciate at nakaka-acknowledge sa presensya ng Panginoon, no? Sapagkat walang kahit anong presensya ang makakapantay sa kadakilaan niya. Amen po? Amen. Praise the Lord. And so today, church, no, wala tayong ibang gagawin kundi ideklara lamang ang pangalan ng Panginoon. And we will believe and we will trust once again, no, na ang Panginoon ang kasama natin sa anumang laban natin sa buhay. Amen. And so it says in His Word, pwede po bang sabay-sabay nating basahin? In Deuteronomy 20 verse 3 to 4, He will say them, "Listen to me, all you men of Israel. Do not be afraid as you go out to fight your enemies today. Do not lose heart or panic or tremble before them. For the Lord your God is going with you, and
And He will fight for you against your enemies. And He will give you victory. Hallelujah. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Naniniwala ka ba na may victory ka sa Panginoon? Amen? Lahat tayo may katagumpayan sa Panginoon. And all that we should do is to believe and trust that the Lord is with you. Sabihin mo sa katabi mo, the Lord is with you. Praise the Lord. Ayan, the Lord is with us. And so there's no room for us to fear, to doubt what He can do, knowing that the Lord who is fighting for you is the Lord that is victorious and who has already prepared a victory for you. Kaya naman sabay-sabay po nating ideklara. No, like David, Lord, you are my rock, you are my strength, you are my redeemer, you are my deliverer, you are my victory. You are my victory, Lord. Hallelujah. Let's continue to be in the attitude of worship and prayer to our one true living God. The weapon may be formed, but it won't prosper. When the darkness falls, it won't prevail. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. My God will never fail. Oh, my God will never fail. I'm gonna see a His name. There's power in the mighty name of Jesus. Every war He wages, He will win. Oh, I'm not backing down from any giants, 'cause I know how this story ends. Yes, I know how this story ends.
Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. For you are holy. Holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. For you are holy. Holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Come on, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Hallelujah, God. We worship the living God. Come on, shout your praises to the living God. Come on, we shout hallelujah. 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 We worship our rock, our strength, our hope, our redeemer, our deliverer, our peace. Hallelujah. We worship you, God. We worship you, Lord. We worship you, God. Hallelujah. Sige po, muli palakpakan natin ang Panginoon. Sino dito ang naniniwala that God is with you? Itaas ulit ang kamay. Amen. If you have received and believe that God is with you, patuloy nating itataas ang mga kamay natin sa Kanya. Hallelujah, oh God. Lord, we thank you for your presence, oh God. For your touch, oh God. For your move, Panginoon. Lord, we believe that there is power, Panginoon, in your name, oh God. There is miracle in your name, Panginoon. There is healing. There is blessing. There is provision, Panginoon. And there is transformation in your name, oh God. And so, Lord, Panginoon, allow us to place our confidence, not just today, but to place our trust, Panginoon, in our hope each and every day ng buhay namin, Panginoon, na may pagkakataon pa kaming purihin at dakilain ang pangalan mo, God. And Lord, patuloy kaming maniniwala, magtitiwala, Panginoon, that in you, O God, we will see victory, Panginoon. And we claim it, Panginoon, in Jesus' name, O God. And Lord, allow us na mag-expect pa kami, Panginoon, ng more of you today, Panginoon. Because Lord, hindi ka pa tapos sa buhay namin, Lord. And Lord, patuloy namin itataas ang kamay namin at sasabihin namin, Panginoon, that we are your servants, Panginoon, Lord, at pinupuri ka namin ng walang hanggang pasasalamat, Panginoon, because you are the God, Panginoon, who never leave us, Panginoon, nor forsake us. Lord, to you be all the glory, all the praises of your people, Panginoon. We exalt you in our lives, in this church, Panginoon, and in this country. In the mighty name of Jesus, we will shout, Amen and Amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. God bless everyone. Makakaupo na po tayo. Going deep, deep, deep in the water of life, and diving deep, deep, deep into Jesus' life, and I'll follow him.
Lancaster New City and its neighboring communities. Our first mission is to go and preach the gospel in the power of the Holy Spirit to all people in Lancaster New City and its neighboring communities. This, we have Sunday service every 10:30 a.m., 6 Bible locations happening every Saturday, tracts giving, online prayer meeting every Thursday, and fellowship every month. Our second mission, to disciple all who got born again and make them followers of Christ by building them up, equipping, and mentoring. Now, COG Lancaster has 20 C2S groups happening online and face-to-face. We also have the different ministries: youth, children's, men's, and ladies. Third mission is to teach every member through WordOut to obey everything that the Lord has commanded us to do until the coming of the Lord Jesus Christ. In line with this, several trainings were conducted, like C2S 101, Aim and Shoot, and CLTP. However, Church of God Lancaster New City faces challenges in their growing ministry. With limited space for kids, they strive to provide engaging and meaningful learning experiences despite cramped areas. Every Sunday, dedicated volunteers transfer and set up equipment to ensure a smooth worship service. These challenges highlight the urgent need for a more permanent and spacious worship venue, where more lives can be reached and transformed for Christ. Now, our family is preparing for a big move from Hope Function Hall to Lancaster Square. As the congregation grows, the need for a more permanent and spacious venue becomes clearer. This transition marks an exciting season of faith, unity, and expansion, ensuring a more stable and welcoming place for worship, fellowship, and outreach. It's time to move forward and be a part of the shared mission to serve, give, and grow together in Christ, bound by love, faith, and unity. Hearts united. Let's come together in unity and build to make our vision our reality. So how can you help us on this mission? Our goal is to raise 1 million pesos to transfer to Lancaster Square and buy the needed equipments. Each brick you get is a step closer to bringing us to our more permanent home. You can help us in 2 ways. First, you can get the brick, or you can buy a personalized product. Come and be part of this faith-driven journey by pledging 10,000 pesos for 1 brick to help reach the 1 billion goal. Each brick you get is a step closer to bringing us to our more permanent home. Our pledge campaign for the church building fund has reached 330,000 pesos with 89,800 pesos in cash received. The red bricks represent pledged amounts, showing progress toward the 1 million goal. Second way is by purchasing a personalized wooden clock with different designs for 1,000 pesos. Notably, 80% of the proceeds from these sales will be dedicated to supporting the church's building project. Another way to support the church's fundraising mission is by purchasing personalized bamboo beds for 100 pesos each, where 80% of the proceeds from these sales will directly contribute to the church's building project. The initial payment deadline for the new worship venue at Lancaster Square is April 2, 2025. The church needs 500,000 pesos with 330,000 pesos in pledges, leaving a balance of 170,000 pesos to be raised. Church, this is our moment to step out in faith and take part in God's great work. Vision for a more permanent place of worship at Lancaster Square is within reach, but we need each other to make it a reality.
Every pledge, every prayer, and every effort brings us closer to a house of worship, where more lives will be transformed for Christ. So let us unite our hearts, our resources, and our faith. Together, we will see God move mightily as we build not just the church, but a lasting legacy for generations to come. Be part of this mission. Let's honor God with our commitment and witness His miracles unfold. Hallelujah. Palakpan po natin ang Panginoon. Sige po, may lalakas na po yan para sa Lord. Come on. Hallelujah. Ayun, I have few announcement to make. Pero bago ang lahat, kamustahin ko pong bawat isa. Kamusta po kayo? Parang yung iba parang hindi okay. Tingnan mo yung katabi mo, kamusta ka? Kamustahin mo hindi mo kakilala. Kamustahin mo, first time lang. No? Try mo to. Kamustahin mo yung hindi mo kakilala. Kamusta ka? Sabihin mo, hindi mo kakilala. Alright. So as you can see in the video, sino po sa inyo nakakaalam na we have now satellite po sa Lancaster? Alam niyo po ba yon? Ayun. So ngayon po, ito po, mayroon tayong good problem or dilemma. Ngayon po nakita niyo po yung Sunday School. Ganyan, nandun ako sa may upuan. May narinig ako sa likod na parang ang sikip or medyo magulo yung Sunday School. Tama po, magulo po talaga, maliit kasi po, maliit pa po yung space. And nakita niyo po, lilipat po tayo sa Lancaster Square by faith. Amen po ba doon? Amen. Magkano pong kailangan, magkano po? Akala ko may nagpe-pledge na. So, 1 million po, di ba? 1 million. Pero, ang kailangan po initial is 500 by April 2. And yung mga bricks po doon, 10,000 po isang brick. Okay. Tapos meron po doong mga customized product which is bamboo pens and then yung mga customized po na relo. So yun, so pwede po tayong mag-support, yeah, pray for it. You also pray and then show your generosity. Pakita po natin yung blessing ng Lord sa atin, itulong po natin sa ating satellite. Amen po ba doon? Amen. Baka meron ditong bilyonaryo. Meron ba? Milyonaryo. I-share natin sa Lord. Amen. And please, pray with us po para po sa Lancaster. Kasi April 2 po, ilang days na lang po yun. Ilang days na lang po. 2 days na lang, no? O 3 days, di ba? Pero wala pong imposible sa Panginoon. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah. And second, ayan. Sino po dito swimming na? Sobrang init po kasi, no? Sino dito gusto na mag-swimming? Pero this time, kasama po nating mga kapatiran. Please join po. The family day camp will be happen po sa May 1. Ginawa po natin May 1 kasi po, walang pasok. Sino po sa inyo may pasok po ng May 1? Sino sa inyo may palusot pa rin, hindi makapunta? Okay, wala pong pasok yun. Please come. And syempre, ang suot po natin, syempre, syempre appropriate pa rin po sa atin, pang swimming po. And then, bago ko makalimutan, ibang details pa po kasi, please bring food po pala to share. Yun. Sino po dito gusto mag-bring ng pagkain? Share natin sa bawat isa po. Yung maramihan po. Huwag yung one-piece chicken lang po yung dala nyo po, no? Tapos, kayo yung pupunta sa mas madami. Hindi po okay yan. No? So, mas maganda po mag-share po tayo. Ito po yung opportunity to share the blessings of the Lord. And 250 po per head. Murang-mura po ito kasi. Entrance, may food, may fellowship pa. Di ba? May kantahan pa tayo, may mga palaro pa. Marami daw palaro, sabi po dito. And then, yun lang po, huwag niyo pong kalimutan. Ngayon po is open na po ang registration sa labas. Mag-join po ba tayo? Amen. Lalo po yung mga anak po natin na mga hapon na iitim na ulit sila paghapon. Ganun nangyari pag family day. Anyway, sige po, pwede ulit po natin palakpakan ng Panginoon. Hallelujah sa umagang ito. I'm so blessed po na makasama po ulit kayo ngayong umagang ito. By the way, ako po si Brother Julius, sa hindi po nakakilala pa po sa akin. By the way, hindi po ako pastor. Marami po kasi tumatawag. I'm brother lang po yung tawag nyo sa amin. Kami po yung mga young preachers po. Ayan, baka makita nyo po kasi kami dyan sa labas. Meron po sa amin humahabol pa. Pastor pa, sabi ko, brother lang po. Ayan. In due time, God's will po. Si Lord pong bahala doon. Pero now, we are just enjoying the presence of the Lord, serving Him po. Ayan. Amen po ba doon? Ayan. Amen. Ayun, gusto ko lang pong tawagin pala ang mga first-timer. Yan. Bago ko makalimutan, ito yung pinakamahalaga sa atin lahat. Kung meron tayong first-timer po, meron dala ba tayo sa simbahan po ngayon na bago? O tayo pa rin po ba? Meron po ba? Patingin nga po. Sa kanina po pala sa first service, I want to share lang po, no? Meron pong pumunta, isang first-timer dahil po nabigyan ng trucks. Palakpakan po natin si Lord. Ano po talaga to? Napag-pray ko siya kanina, si Brother June ang nickname niya. Nag-jogging lang po yata, si Tito Rolando, I think. Nabigyan niya po. Then umattend po ngayon. So alam ko, some of you, familiar faces, alam ko po kung sino kayo, nagbibigay po kayo araw-araw ng trucks. Your labor is not in vain. Dadalhin po ng Lord yung kaluluwa na yun dito. Amen.
Yun, sobrang busy po ng simbahan natin, which is good. Marami po tayong ginagawa. At tayo po ba, ano pong pinagkakabisihan po natin? Sige po, pwede pong sumagot. Sa ngayon, ano pong pinagkakabisihan? Nagluluto po ba tayo? Ano, okay na to? Ganun. So, sa Facebook, marami po ba tayo na ano? Mga news po ba sa Facebook, napapanood po ba natin? Like here, baka nawawala na po sa newsfeed yung Gaza. Pero alam niyo po, nag-resume po pala ulit yung war. Wow, sobrang nakakalungkot. Kasi yun na po, yung nandyan po sa picture is nawalan po siya ng bahay. And currently, hindi ko lang po na-add kasi bagong-bago po ito, merong pong earthquake sa Thailand. Tama po ba? So, as of this, in Myanmar po, and as of this moment, sa Myanmar po is 1,000 plus na po yung namatay. And may mga pictures po doon na talagang naipit siya. Kung nakita niyo po yun, naipit siya sa bakal. Kanina ko lang po kasi nakita, parang nag-rails siya or ano. So, sobrang ano po, ang dami nangyayari po sa mundo. Please pray for the world and also for the Philippines. Tama po ba? Ano na po next month? Election na po, di ba? So, ihalal po natin, iboto po natin, yung tingin po natin is ililid po tayo with righteousness po. Na si Lord po yung kanilang Diyos po. Kasi kapag ang isang politician po, kapag wala pong Diyos, I believe sa buhay niya po, kahit ano pong mangyaring plataforma, hindi po matutupad yun. Iboto po natin yung may takot po sa Diyos. Amen? Naisingit ko pa yun. So, yun po. And yun nga po, nakakalungkot lang din yung nangyari, no? Nakita ko, nag-collapse yung mga building, ganyan po. At ang dami po ng battle and war na nangyayari po sa mundo. And sa buhay po ba natin, meron po tayong mga kanya-kanyang battle? Parang yung mga katabi mo, do you have your own battle, kapatid? English yun, ha? Do you have your own battle? No, I don't have, ha? May ganun pa, no? So, meron tayong mga kanya-kanyang battle. Punta po tayo sa bahay natin. Anong mga battle sa bahay natin? Bayarin pala, no? Sino sa inyo, battle nyo yan, ha? Hanggang ngayon, alam ko, due date to ng mga ano, eh. Wala, mapuputulan na kayo pag di kayo nagbayad ngayon, tama? Sino sa inyo bayad na si Meralco? Bayad na po? So, ito yung mga battle natin na maliliit sa bahay natin. Ano pa, nag-car loan ka last year. You are so excited. No, wow, may bago na akong car, pero ngayon parang, hirap na bayaran. Paano kaya ito, Lord? May ganun po ba tayo? O meron po sa inyo magsa-second car na ngayong year? O, meron ganun, may sobrang blessing. At sunod po is Pag-ibig Fund. Sino po sa atin, ano na po, parang katawagan nyo na palagi yung Pag-ibig. Extend pa. Pwede ba yun? Parang computer shop lang. Di ba? Parang ang dami nating bayarin. Hindi lang po yan. Ang dami nating bayarin, hindi ko lang po nailagay dito lahat. Pero yan po yung mga battles natin everyday. Di ba po? And ito po ang pinamahirap na battle sa lahat. Magkaroon po tayo ng karamdaman. Amen po ba? Ito po yung parang hirap kalaban eh. Hindi lang po dahil sa malungkot ka, mas malungkot po kung wala kang pambayad po sa bills. Tama po ba? Parang iiyak ka na lang po, Lord, grabe naman tong battle na to, anong gagawin ko? Yun ang problema. Ang lagi nating nasa isip ay, ano ang gagawin ko? Parang ikaw agad, yung gusto mong masunod, ikaw agad yung kikilos. And this morning, mga kapatid, allow me to share, yung title natin is, God's Battle, Not Ours. Sabi mo sa katabi mo, God's Battle, Not Ours. Title pa lang, mga kapatid, nangungusap na si Lord, no? Yung laban mo pala ngayon, kapatid, tignan mo yung katabi mo, kung may hilaban ba yan, mukha ba yung pagod o kakagaling lang ng gera? Di ba? Yung battle mo ngayon, kapatid, battle pala ng Panginoon yan, bakit mo sinasarili? Bakit ikaw ang kumikilos, di ba? Parang pag nagkaroon ka ng problema sa pera, sino nilalapitan nyo? Sino po? Mga loan up ba yan? Ano ba yan? Mga tala, mga ganon? So, parang maraming nakaka-relate dito. Sino dito walang utang? Oh, lahat may utang, praise the Lord. The utang, credit is good for business and for investment. Pero what I'm trying to say is, yung mga battle po na meron tayo ngayon, madalas po, tayo pong gumagawa ng paraan para masolve. Sabi mo sa sarili mo, ako yun ha. O baka tinuro mo yung ikaw yun ha. Hindi pwedeng ganun, baka ikaw yun pala, natuturo ka, no? So, marami po tayong battle sa buhay po natin na tayo ang gumagawa ng kaparaanan. So, example, yung mga past na decision mo. Di ba? Na parang ikaw ang nag-decide, hindi mo kinonsult si Lord. Di ba? Sa paghahanap ng trabaho, young adult, may young adult po ba dito? Young adult, naghahanap ng trabaho, porket 6 digits, kahit walang Sunday, go. Ganun ba tayo, mga young adults? Wala na si Lord sa equation. Kunin ko na to. 100, Brother Nico, no? 150,000, kunin ko na to. Di ba? As an engineer, mas mataas pa yata yung sahod ni Brother Nico. Di ba? Pero walang Sunday. Hindi na practice ng worship, wala ng Saturday. Boom, nawawala sa equation si Lord. Di ba? O sa panganap
paghahanap po ng mga pangasawa o ng partner, pag kinilig kayo na po ba? Pinagpipray nyo po ba? Mga young adult, hindi youth young adult muna. Yun, so parang sumimangot yung iba. O wala pong naliligaw sa inyo? Ay, biro lang po. sorry. So yun po. Sorry. It's very important po, no? Na sa bawat battle po na experience natin, important po na nauna po si Lord. Amen po ba? Hallelujah. And this morning, meron po ako sa inyo isi-share. Bear with me, it's from Old Testament. Okay lang po ba magkwentuhan po tayo? Old Testament po. Okay po, kukwentuhan ko po kayo na parang sino ba yung best example dito po sa God's battle, not ours. So, kukunin po natin ito sa 2 Chronicles 20. Buong 20 po ito. And then, who among you kilala po si King Jehoshaphat? Anyone po? Anyone, sorry. Nakilala niyo po si King Jehoshaphat? Sabi nga po, si Lord lang daw Shaphat na. Medyo habay ba o walay? Walay yata. Hindi ko ito sinabi ng per service. Dapat pala, hindi ko na sinabi rin. No? So, 2 Chronicles 20. If you have your Bibles, please open po. Ipa-flash ko rin po mga message screens. And then, ito po, si King Jehoshaphat. Sino ba si King Jehoshaphat? Before that, let's pray muna po. Lord, salamat Panginoon sa umagang ito, Lord God, na binigay niyo po sa amin, Lord God. Tunay, Lord God, na naramdaman po namin presensya mo while in worship. Lord God, and gusto po namin patuloy na maramdaman ang presensya mo, Lord God, habang kami nag-aaral lang sa iyong salita, Lord God. Lord, kayo po ang makita, Panginoon. Lahat po nasasabihin ko, Lord God, isa lamang mangganing, Panginoon, that these words, Lord, pag nanggagaling po sa inyo, Lord God, will be a transformation, Panginoon, sa bawat buhay, deliverance, healing, Panginoon, Lord God. Salamat, Panginoon. Pinagkakatiwala na po namin sa iyong gawain ito. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Sige, palakpakan po natin ang Lord. Yung malakas pa na palakpak po sa Panginoon. Hallelujah. So yun po, si King Jehoshaphat, bukod sa mahirap banggitin yung kanyang pangalan, Shaphat, di ba? Shaphat na si Lord, di ba? Inulit pa talaga. Okay. Si King Jehoshaphat reigned over Judah for 25 years. Sabihin mo natin, 25 years. Matagal? Matagal po ba yung 25? Matagal po yun. Sino po sa inyo nag-retire after 25 years? Di ba? Parang masakit na yung bewang mo nun, saka yung tuhod mo. Arthritis mo rin. His reign fits within the window, PF 890 BC, he is the son of King Asa of Judah. He took the throne of Judah after his father's death. So, ito po, mag-i-imagine tayo ngayon. No? So, meron pong isang king si Jehoshaphat. So, syempre, pag king ka, meron kang kingdom. Minamanage mo to. You are ruling over this kingdom. And syempre, kapag ikaw yung king, you are responsible and accountable sa sinasakupan mo, di ba? Tama po ba? Are you still with me? Okay po. Gising po. Okay. Eto na, mga kapatid. 2 Chronicles 20 verse 1 to 2. Ano po nangyari? After this, the Moabites and Ammonites with some of the Meunites came to wage war against Jehoshaphat. Some people came and told Jehoshaphat, a vast army is coming against you from Edom, from the other side of the Dead Sea. It was already in Hazazon Tamar, that is En-Gedi. Okay? I will show you a map later po, pero nakita niyo po yung situation. So siguro isang araw, andyan lang si Jehoshaphat, umiikot siya, titingnan niya yung kingdom. Siyempre, binabantayan niya sino bang ditong problema, ganyan, or ano kailangan gawin. Kailangan bang enforce yung mas malakas na security or what, kasi baka may sumugod. Ngayon, ito na, merong 3 susugod sa kingdom ng Judah. Moabites, Ammonites with some of Meunites. Sino po sa inyo is meron pong Moabites sa buhay nyo ngayon? Ayan. Meron po kayong problema na hinaharap. Hindi lang 3 to, di ba? 4, 5, 6 sabay-sabay. Lord, grabe, bakit lahat na to binigay mo sa akin ngayon? No? Parang nagko-question ka na. Mamaya, pag-aaralan po natin ano yung dapat nating maging response. Sino po sa inyo yun? Huwag nyo, ganunin nyo lang po yung mata nyo. No? Baka nahihiya po kayo eh. Sino po sa inyo may 10 problema ngayon? 10 problema. Yung walang solusyon, na kahit anong gawin, wala talagang solusyon eh. Di ba? So, meron akong good news sa inyo. Mamaya, hindi tayo alis dito nang hindi tayo bibigyan ng Lord ng solusyon. Amen po ba? Amen. And I will show you the map. Di ba, the other side po yun. So, ito siya. Diyan po yung dinaanan nila, papunta pong Judah. Okay? Yan po. So, kung makikita po natin, malapit na, kumbaga, caught in the act. Na-experience nyo na po ba yun? Caught in the act problem. Hindi nyo pinaghandaan, pagising nyo, boom, ayan na yung problema. Ayan na yung battle sa buhay nyo. Na-experience nyo po ba yun, mga kapatid? Sa likod po, wala pong problema yung mga nasa likod. So, na-experience nyo po ba yun? Di ba? Bigla na lang may problem na hindi mo inaasahan, battle, na paggising mo,
Lord, ano to? Anong gagawin ko? Di ba? And Moabites and Ammonites, with some of the Meunites, ito po ay nagsisymbolize ng mga problema po natin, challenges. Sino po dito ngayon walang problema? Turuan niyo po kami kung paano yun. Di ba? Kasi lahat po tayo may problema. Amen? Ano pong nag-iiba lang? Kung sino po yung sinasandalan natin. Amen? Kung si Jesus Christ yung sinasandalan mo, okay lang magka-problema kasi kasama po natin siya. Amen? Hallelujah. Palakpakan po natin ang Lord. Praise God. And ito ang yung sinasabi ko po kanina, we have unexpected battles. For example, yung Myanmar ba na forecast nila, siguro kasi di ba may mga technology ngayon, pero hindi nila iniisip or na 7.7. 7.7 yung magnitude. Yung nangyari, nagulat po sila lahat. May mga tourists pa. Noong nakaraan, nagkakaroon lang ng piece of air sa Cebu Pacific, tapos ngayon bigla nagkaroon pala ng matinding earthquake. Then andun yung mga unexpected battles natin. Hindi natin maiiwasan po sa family din, di ba? Sa mga anak po natin, sa asawa po natin, sa trabaho po natin, even sa church, we have unexpected battles. Hindi po natin ina-expect na mangyayari, pero bigla na lang pong mangyayari siya. So ano pong gagawin natin? So we will learn from King Jehoshaphat, di ba? Ano ang gagawin ko kapag nagkaroon ng battle sa buhay ko? Amen. Let me proceed. Okay, anong ginawa ni Jehoshaphat? Sabi sa verse 3, alarmed, Jehoshaphat resolved to inquire of the Lord, and he proclaimed a fast for all Judah. The people of Judah came together to seek help from the Lord. Indeed, they came from every town in Judah to seek Him. Alam niyo mga kapatid, I want to highlight this. No? It's normal to be afraid. Ano nangyari kay King Jehoshaphat? Alarmed. Di ba? In other words, alarmed talagang parang nakataranta ka kasi sabi ko nga po kanina, ikaw yung king, then three tribe, yung gusto pong bumanat o gustong umatake, di ba? Parang ma-alarm ka talaga eh. So ikaw, sa isang umaga, biglang may dumating na ganito, anong may experience mo? Di ba? Matataranta ka rin, di ba? Sino sa inyo nagkaroon ng problema, nakangiti pa? Meron? Siguro after mag-pray, no? Pero normally, tao ka, pag nagkaroon ka ng problema, ano ba naman to? Di ba? Parang iiyak ka na lang, di ba? Lord, bakit ako pa? May ganun pa, di ba? Parang teleserye pa, no? Bakit ako pa? Gusto mo ba sa iba? Parang unfair naman yun eh, di ba? Nagkaroon ka ng sakit, bakit ako pa? So, may naisip ka bang tao para lipatan nun? So, hindi dapat po ganun. Hindi po dapat natin kina-question ng Lord. Hallelujah. And then verse 14, then the Spirit. Napansin nyo rin po ba kung anong una pong naging, after na naging alarm, di ba, na nataranta po si Jehoshaphat, ano po yung sunod po na ginawa niya? Kung naalala niyo po. Kaya nilipat ko na po eh. Para joke lang po. So, anong ginawa niya po? Pinag-fasting niya po yung buong Judah. How many of us, kapag nagkakaroon po tayo ng problema, fasting, prayer, worship, meron po bang ganon? Or, as a head of the family, kaya ko to, I'm the father, so solusyonan ko kung anong, pag ganon po tayo, mostly ang mangyayari po, distraction sa buhay po natin. Kasi hindi po natin ini-inquire ang Lord, hindi po natin tinatanong ang Panginoon. Amen. Do you have your own battles? Meron po ba? Meron? Parang konti lang may problema ngayon. Okay, sabi ko nga po kanina first service, kapatid, if you're okay right now, wow, praise God. But prepare for a battle. Hindi po everyday na wala po tayong battle. Amen. Kaya siguro, or the Lord is talking to us right now of the story of King Jehoshaphat because He wants us to be prepared. Kapag dumating tayo sa unexpected battle na sinabi ko po kanina, ano ang gagawin mo kapatid? Mamaya pabanjing-banjing ka lang, okay, God is good, okay, ganyan, blessing ng Lord. Pag biglang may atake ang kaaway sa buhay natin, do you still worship God? Kaya kailangan maging malalim tayo kapatid. Diba? Kailangan i-apply po natin natutunan natin sa Sunday or sa CLDP or sa any trainings that we have. Kasi gusto ng Lord mag-prosper tayo. Yun lang naman po eh. Diba? Ayaw ng Lord maging talunan ka sa mga battle na nararanasan mo everyday. Amen. Ayaw po ng Lord na iiyak ka tapos wala nang mangyayari sa buhay mo. Alam mo, ang gusto ng Lord, mga kapatid, mag-prosper ka, maging successful ka. Tanongin mo sa sarili mo, ba't ako, Brother Julius? Parang hindi pa ako successful. Parang laging na lang I'm in the bottom. Lagi na lang utang ako, laging palugi, ba't ganun Lord, ba't ganun ang buhay ko, Brother Julius, ganun. So, alam niyo mga kapatid, we're missing something.
Baka yung mga decisions natin, hindi natin ina-align sa Lord. Amen po ba? Baka bira tayo ng bira. Matalino ako eh. Di ba? Graduate ako ng Harvard. Graduate ako, meron akong PhD, masteral degree. Kaya kong solusyonan to. Nagkakamali ka. Kayo ba nanggaling yan sa Panginoon? Di ba? Sa nanggagaling yung talino mo, yung galing mo, nanggagaling yun sa Panginoon. Amen po ba? And then the Spirit of the Lord came on Jasiel, son of Zechariah, the son of Benaiah. Please bear with me po. Marami pong names po dito kasi we are talking about the Old Testament. Pero maganda po na masundan po natin. The son of Jeiel, the son of Mattaniah, a Levite and descendant of Asaph. As he stood in the assembly, he said, bigla po siyang tumayo. Di ba po? Sabi niya po, listen, King Jehoshaphat, para siyang proclaim, and all who live in Judah and Jerusalem, this is what the Lord says to you. Do not be afraid or discouraged because of this vast army. For the battle is not yours, but God. So yung title po natin, yung kinanta po natin kanina is from the Word of God. So baka nakakalimutan po natin, pag meron tayong mga problema sa buhay natin, for the battle is not yours, but God's. Most of the time, ikaw ang lumalaban sa sarili mong laban, sa sarili mong battle. Why not ask the Lord to help you? Why not let God, di ba? Siya yung nasa unahan. Panginoon, ikaw nang bahala sa problema ko. Diba? Earlier, we did that in the first service. We just raised our hand and, Lord, ikaw ang bahala sa problema. Hindi ko alam kung anong problema nyo. Iba-iba po tayo ng situation right now. But one thing that I know, that God is in control in your life. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah. Dapat yun po yung maging assurance po natin mga kapatid. From here sa front hanggang likod, yung assurance po, yung promises ng Lord na He will never leave us nor forsake us. Sabi po sa Hebrews. Amen po ba? So wag niyo pong kalimutan yung mga kapatid. Kasi minsan tayo nagkakaroon ng problema. Titignan natin yung kapatid. Bakit yung kapatid ko kahit may problema, nakangiti pa rin? Bakit ako, problema ko lang, natanggal yung swelas ng sapatos ko, na ako, backslide na ako, ganun. May ganun ba? Dapat, tignan po natin, di ba? We have the same God, di ba? Bakit hindi po tayo maging positive or bakit hindi po tayo maging alam niyo po yung kapag may problema, Lord, ikaw pa rin to. Ikaw masunod sa iyo lahat to. Di ba? Ang sarap po, di ba? Na kahit may problema ka, baon yung foundation mo talaga sa Panginoon. Na kahit anong mangyari, Lord. Lord, kasama kita. Oy, Lord, may problema na naman ako. Tara, pagtulungan natin. Lord, this is your battle, not mine. Ikaw pong bahala. Di ba? Ganun. Amen. Again, do not be afraid or discouraged. Sabihin niyo po sa katabi niyo, do not be afraid or discouraged. Sabihin niyo po. Opo. Kung minsan po kasi yung katabi nyo nakangiti lang. Amen. Sorry. Pwede pakibalik po. Amen. Minsan po yung katabi nyo nakangiti lang. Ako nga po meron po akong, hindi naman po ito New Year's resolution. Sabi ko kay Lord, Lord, although hindi pa ako consistent dito, honestly, sabi ko, Lord, bago magpalit yung taon, sabi ko, Lord, gusto ko, desire ko, everyday, meron akong makausap kahit isang tao. Yung i-chat ko lang, yung kamusta ka, ganyan. And you will be surprised pag ginawa niyo po yun. Kamusta? Isang word, kamusta? Ang haba na po ng reply. So anong problema? What's in it, di ba, for us? Ibig sabihin, maraming tao na kailangan talaga ng kausap, di ba, ng encouragement. So be like that person, di ba? Baka mamaya, nakita na natin na nagre-reels or ano bang tawag doon, yung status na malungkot na yung kapatid natin, deadma ka lang, no? Mas inuuna mo pa yung reels ng iba, di ba? So, di ba Kristiyano po tayo? Amen po ba? Amen, Kristiyano po. Wala po ditong first timer, so I assume lahat po tayo Kristiyano na po. Amen. Yon. So dapat po, we are just, concerned din po tayo sa ating mga kapatiran. Amen po ba? Just to remind them that God is in control, that their battle, di ba, hindi sa kanila yon, di ba, sa Panginoon, at kasama nila po ang Lord sa lahat po ng pinagdadaanan po. Amen po ba? Minsan po kasi, it's a normal topic na the Lord will never leave us nor forsake us. Kasama mo ang Diyos. Ang tanong, ganun ba talaga yung pagkakaintindi mo sa salitang sinasabi mo or doon sa nababasa mo? Or you just saying it parang, Christian kasi ako kaya God will never leave me nor forsake me. Kapag nandun ka na ba sa sitwasyon na meron kang battle, ganun ba talaga, kabaon sa'yo yun, yung God will never leave me nor forsake me? Or wala na? Parang anong nangyari lang, naging over-familiar ka lang sa verse. Diba? Alam niyo po, ang nagmamatter sa Panginoon, if ina-apply po natin yung salita niya sa buhay natin.
Hindi lang po pinopost sa Facebook. Don't get me wrong, it's okay to post po sa Facebook para mabasa po ng ibang tao, pero yung application po ang nagmamatter. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo kung kamukha na po ni Jesus Christ. Tingnan nyo nga po. Parang nahiya yung iba. Parang malayo pa. Okay lang po yung malayo. Pero in progress tayo, tama? Dapat maging Christ-like tayo. Yung katabi nyo po ba, tingin nyo mapagbigay po yan? Okay po. Magsusupport po ba yan sa Lancaster? Amen? Sasama po ba sa family day? Amen? So yun po. So very important po na dapat yung mga word ng Lord ay talaga pong dinanamnam natin at ginagawa po natin. Mahirap po. Baka sabihin niyo po, Brother Jules, daling sabihin yun na. Mas mahirap po pag nandito po kayo kasi dapat yung masuwak datok kinukwento mo rin, di mo ginagawa. Di ba? Parang mahirap po talaga pero sa grasya po ng Panginoon, papunta po tayo doon, no? In progress. Di ba? Na parang makasunod po tayo sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Hallelujah. So yun po, let's proceed. And God is reminding us also that minsan may mga ginagamit siyang tao, like po yung nag-proclaim, di ba? Na He is in control. Do you have your mentors po ba? C2S mentors? Nagpapasalamat po ba kayo sa mga mentors niyo po? Na kapag may mga problema po kayo, sasabihan kayo, kapatid, remind lang kita sa verse na to. Wow, grabe, buti na lang may ganito. Walang bayad yun, di ba? O meron ba? Kape? Kape lang. Walang bayad yung mga mentor natin na, kapatid, kamusta ka na? Parang di ka na nakapagsimba. Di ba? Anong pinagdadaanan mo? Wow, grabe Lord, salamat dahil may nag-remind sa akin, di ba? Yung promises mo, di ba? You will never leave me nor forsake me. Yung battle na to sa iyo, Panginoon, hindi sa amin. Pasalamatan mo nga yung yung mentor mo. Sino po sa inyo wala pa pong C2S? Pwede mong taas yung kamay kahit maliit lang, mababa lang po. Walang C2S po. Yan, soon, magkakaroon po tayo ng C2S booth sa labas. It will be like parang hub po, ganun. Para kapag wala kang mentor, automatic, pupunta ka doon, may maglilid na, may mag-encourage na po sa'yo, may prayer partner ka na. Sino po sa inyo gusto may prayer partner? Mahirap po kasi mag-grow alone. Amen? Hallelujah. So God will use someone to remind us that He is in control. Ito na po. Rather than allowing God to fight our battles, we are taking matters into our own hands and finding our own solutions. Wow, ito na po. Medyo basag po tayo dito mga kapatid. Ganyan po ba tayo? Imbes na kinakausap natin ng Lord, hinahangad natin ng Lord na lumaban sa mga battles natin, tayo ang gumagawa ng sariling kaparaanan. Tingnan mo yung katabi mo. Parang nag-deny, no? Nag-deny. Hindi, si Lord talaga. Pero, hindi, meron pang ibang solusyon. Yun ang nagiging problema. Yung solution mo, kapatid, it will lead to destruction, I'm telling you. Kahit sino ka pa. Diba? Ang solution ng Panginoon ang the best sa buhay mo. Amen? So yun po. So dapat lagi po nating fina-follow o we are letting God, di ba po, to control the situation. Amen. Are you still with me po? Andiyan pa po ba kayo? Gutom na po ba kayo? Tagalan ko pa po. Hindi biro lang. Verse 16. Tomorrow, march down against them. They will be climbing up by the pass of Ziz, and you will find them at the end of the gorge in the desert of Jeruel. You will not have to fight this battle. Take up your positions, stand firm and see the deliverance the Lord will give you, Judah and Jerusalem. Do not be afraid, do not be discouraged. Go out to face them tomorrow and the Lord will be with you. Ang gandang pangako po ng Panginoon. Amen. Amen po ba? Ulitin ko po, no? You will not have to fight this battle, di ba? Di ba? Said, Nico, di ba? Example lang yun, ha? You will not have to fight this battle. Take up your position, stand firm, and see the deliverance the Lord will give you. Sa work, sa business, sa school, nagkakaroon po tayo ng mga problems. Pero ang sinasabi ng Lord, you will not have to fight this battle. Minsan, kailangan natin ng humility. Kaya natin ng Lord, ikaw bahala, Lord. Kahit minsan, ano bang sa Tagalog yun? Nayuyurakan. Mga ganun. Ang lalim, no? Nayuyurakan yung pagkatao ko. Ano bang identity mo, di ba, sa Panginoon? Di ba? Ano bang genes mo? Jesus Christ, di ba? Ano meron sa Jesus Christ? Humility. So, pag nagyayabang ka na, wala, ano na yung genes mo, kapatid? Tingnan mo nga yung katabi mo, kung anong genes niyan. Ano? Jesus Christ ba? So, dapat, meron po tayong humility kapag nakaka-experience po tayo ng ganito po. Kasi po, normally na-experience po natin sa work eh. Di ba po, parang, Lord, bakit hindi fair? Dapat ako'y na-promote.
Tignan ko kasi yung mga apektado rito. Diba? Bakit siya yung na-promote, ako hindi? Magaling din naman ako, Lord. Binibigay ko na nga yung buhay ko dito sa office. Parang hanggang Saturday, andito na ako. Hanggang Sunday, minsan pa. Di ba? Parang we are just, parang nagko-complain tayo sa Panginoon. Di ba po? So like that, it's a battle po sa work natin. Na dapat hinayaan natin si Lord. Hindi natin alam, kaya hindi pala binigay yung posisyon na yun sa'yo. Kasi may mas magandang posisyon pa para sa'yo. Mas magandang salary, mas magandang benefits. Sino po gusto nun? Di ba po sa work? Okay? Sa business po, sinong gusto ng more opportunity, more clients? Amen? Sino po sa inyo naghahanap ng work right now? Alam nyo, sabi nyo, Lord, bigyan mo ko ng trabaho na hindi makakahadlang sa ministry. Meron akong kilala, hindi ko na mapangalanan. Fresh grad to, pero alam nyo po, hindi siya makakuha ng work right now because, hindi dahil hindi siya magaling po, graduate po siya. Because he wants to, lalaki no? he wants to parang serve God. Gusto niyang unahin, gusto niyang sundin yung kalooban ng Lord. Kasi may mga natanggap naman siyang work, di ba? Pero may Sunday, may Saturday. Paano to may ministry? Sabi ko, grabe tong bata na to. Hindi ko na sinasabi sa kanya to kasi baka lumaki yung ulo niya. Pero si Lord ang nakakakita sa kanya na pinipili niya ang Lord versus sa work na hindi naman naka-align sa oras niya para sa ministry. So dapat ganun po tayo. Hallelujah. And then the Lord will be with you sa atin po sa lahat ng problems na naranasan po natin before, yesterday, today, and forever. He is the same. Praise the Lord. Gising pa po ba kayo? Diba? Are you getting something from the Lord po? Amen? Hallelujah. And let's proceed sa verse 18. Jehoshaphat bowed down with his face to the ground, and all the people of Judah and Jerusalem fell down in worship before the Lord. Then some Levites from the Kohathites and Korahites stood up and praised the Lord, the God of Israel, with a very loud voice. Ang sarap lang po na ganito mga kapatid. Meron kang battle, may problema ka, but you are bowing down in worship. Amen. Umiiyak ka sa Panginoon. Lord, hindi ko gusto yung treatment ng boss ko. Lord, nalulugi na isang branch ko ng negosyo. Diba? Panginoon, yung anak ko, parang sakit sa ulo. May ganun ba? Sakit sa ulo ng anak ko, hindi ko maano yung problem, sumasagot siya sa akin. Diba? O kaya yung asawa ko, Lord, medyo meron kaming tampuhan, hindi po kami okay ngayon, ganyan. Pero alam mo, imbis na gumawa ka ng sarili mong kaparaanan, you are bowing down. You are worshiping the Lord. Lord, I will pray, I will sing. Ikaw po ang bahala kumilos, di ba? Amen po ba? Hindi yung parang, ano ba naman to? Ako na, gano'n, marami ka nang sinasabi. Nagko-complain ka na, nagsasabi ka ng di magagandang bagay, and you start thinking solutions na bati po sa inyong pag-iisip lang. So yun po. And then, napakaganda po na instead of murmuring, complaining, you are worshiping the Lord. Amen po ba? Amen. And your sword and shield is worship. Sabi nga po natin, your sword, shield is worship. Hallelujah. Di ba po, napakaganda po na pag may battle tayo, hindi po tayo naghahasa ng sword. Hindi po natin kinokompleto yung bow and arrows natin. Lumuluhod po tayo. Amen. Siguro, kung si Jehoshaphat, for example, siya ay sariling kaparaanan, papakapalin niya yung wall niya, yung mga catapult niya, yung mga yung basta lahat, yung army, papalabasin niya siguro yung mga nag-gym na na army. May ganun, oy, labas na to. So meron pala siyang 300 na nag-gym, 300 from the movie, no. So hindi Anong sinabi niya? Alarm? Basta sabi niya mag-fasting tayo, mag-worship tayo, mag-bow down tayo kay Lord. So mga kapatid, yun na siguro yung pinakabuod na gusto ko mong sabihin sa inyo this morning, i-share sa inyo. Na kapag may problema tayo, wag ikaw ang mauna. Wag ikaw magsolusyon, gumawa ng solusyon. Yun lang po. Tapos na po tayo. Biro lang po. So, di ba parang ikaw po ay laging mag-inquire sa Lord. Mag-trust sa Panginoon. Yun lang po. Ano nyo po ba? Nagigets nyo po na bakit every Sunday, napapansin nyo po to, laging nababanggit ng preaching to kahit iba't iba yung topic niya. Laging nilang sinasabi na God is with you always. Amen. Naririnig nyo po ba yun? Kasi nire-remind po tayo, baka nakakalimutan po natin. Bawa mag-isa ka na lang sa bahay, may problema ka, hindi mo naalala kasama mong Panginoon. Di ba? Nag-iimo-imo ka na. Parang, ayaw ka na nga mabuhay. Ayaw ka na mabuhay sa mundong to. Wala, nakalimutan mo yung God is with you always. Di ba? Yung battle na yan, hindi sa'yo kapatid. Tingnan mo yung katabi mo. Oh, huwag ka nang mag-inarte, hindi mo battle yan. Okay?
Your sword and shield is worship. Alam niyo mga kapatid, meron ako mga chinat, no? Mga kapatiran. Okay. 10 mga kapatiran. Random siya. Tinanong ko lang, kung magkakaroon ka ng problema right now, or meron kang problema right now, anong una mong gagawin? Sabi ko, be honest, short lang yung sagot. Okay. Pero basta kung anong nasa heart mo, yun yung isagot mo. So, anong gagawin mo kung may problema ka or may battle ka right now? Yung isa, ang sagot niya, pray. Yan. Chinat ko lang po sila sa messenger. Very short, pray. Christian na Christian, no? Sino kaya to? Pangalanan ko ba? So, pangalawa, anong ginagawa mo? Nag-pray po, kuya. So, medyo na-open ako dito, mas matanda pala ako. Kuya, no? Nag-pray po, kuya. Pero parang kaedad ko lang to, ha? So, nag-pray po, kuya. So, nakakatuwa lang. Are you blessed na parang ganito pala yung church members natin? Nagpipray, no? Hallelujah. Pag may mga problema, nagpipray pala. Christian yung sagot ko po eh. Mag-pray po agad. Wow. Talagang nagpipray pa lang ating mga kapatiran. And ito pong mga kinausap ko po is iba't iba po ang mga edad. Iba't iba rin po ang mga ministry. Okay? Next. Medyo humahaba. Pahaba po kasi ito eh. Based sa personal life ko po kuya, kapag super bigat na sa feeling, iniiyak ko muna siya, then nakikipag-usap kay Lord. Kapag medyo okay na ako, and naging kalmado na, ini-end ko siya sa prayer, and doon na ako nako-comfort kuya. Oh, praise God, no? Sabi niya po, una, parang na-alarm din, no? Si Jehoshaphat. Iniiyak niya muna. Sino po sa inyo, ganito, pag may problema, iyak muna bago kausapin si Lord. Merong tinataas yung kamay. So, di ba? Meron pong ganun sa inyo. Iyak muna po. Amen. Tita, thank you po for raising your hand. So, yun po. So, alam niyo po, pero after nung iyak, si Lord na yung kausap mo. Lord, umiyak ako. Ano bang meron dito, Lord? Alam mo yung kausap mo na si Lord like a friend. Lord, paano bang diskarte natin dito, Lord? May problema ako eh. Ikaw na pong bahala, Lord God. And ano pa yung sumunod? 10 kasi ito, mga kapatid. So, we have 5, no? Be still and do not let my heart be troubled. Verse na lang yung kulang, no? Pag nagpapanik na kasi ako, gumagawa na ako ng sarili kong kaparaanan. Sino yan? Sa inyo, taas kamay. Kaya as much as possible, I wanted to be still and remind myself to pray and ask God. Di ba? So, di ba minsan tayo, tama yung sinabi ni brother or sister, di ba? Na kapag nagpapanik tayo, sariling na natin strategy, parang chess lang, no? Ito na, walang isip-isip. Ito na, di ba? So pag ginawa mo yung sa chess, alam ko may nag-chess dito sila, brother Mark, no? Pag ginawa mo sa chess yung walang isip-isip, yari ka dun, di ba? Talo. Yun ang pagkakalam ko, no? Iniwan ko na kasi yung sport na yun, eh. So, tabira lang po. So, ibig sabihin, kailangan mong pag-isipan yung bawat mga move mo. So, yun siya. And then, yun nga, dapat wag yung sarili po natin kaparaanan kasi it will lead to distraction. Kaya as much as possible, sabi ni brother or sister, I want to be still and remind myself to pray and ask God. Remind yourself that the Lord is with you, di ba? This battle ang battle na ito sa Panginoon, hindi sa atin, not ours, right? And then, mag-worry, then iyak kay Lord. So yung mga nauna po sa 3, hindi nag-worry, no? Tama, pray agad. Sino kaya itong mga to? Kayo na kayo mag-preach dito, no? We want to hear from you. So yun, mag-worry, then iyak kay Lord, asking Him, why do I have to go this, medyo na-question kay Lord, this kind of challenges and hardship, then questioning my decisions, why did it happen? So di ba minsan, kaya naman di maganda naging resulta because tayo po ang nag-decide. Amen po ba? So parang it's okay to ask the Lord, di ba? Maganda rin itong sinabi ni sister or brother. Next, kinakausap ko yung sarili ko and si Lord. Yun. So inask niya bakit ganito nangyari. Pero in the end, si Lord pa rin yung kinakausap niya. Naisip ko po agad bakit ako nagkaroon ng problem, challenges sa buhay ko. Anong rason? Wow, ano tawag dito? Sa corporate may tawag dito eh. Yung ina-analyze yung mali, di ba? Then palagi ko lang iniisip na baka meron ganito kasi part ng process ko and part ito sa aking growth. Kaya may challenges in life ako na pinagdadaanan. Wow, very mature. Pero ano po to ha? Sige, bigyan ko ng clue. Youth po to. So wow. Ganito po ba tayo sige, angat ako sa mga 40 plus na hindi ko ka-age. Joke lang po. 40 plus po. Sino po dito mga 40 plus na ganito po ba ang ating mindset? O parang, sige na lang, sige. Let's learn, kahit po mga bata po sila, let's learn from them. At nakakatawa po, ang foundation ng simbahan natin ay ganito. Di ba? How much more pag lumaki pa po sila? Diba? Dapat po ang mga bata, ang mga kabataan, kanina may Sunday school, di ba? May BBS.
magkaroon po ng seed na ganito po. Na paglaki po nila, lagi po tayong nakakonect lang kay Lord, lagi po tayong nagtiwala sa Panginoon, hindi po na sa sariling kaparaanan natin. So bantayan po natin yung mga, bantayan po natin yung mga katabi natin, tignan natin yung mga katabi natin. Dapat lumago ka kay Lord Sabi mo, dapat lumago ka kay Lord. Yung mga walang katabi po, sabihin niyo po yung sarili niyo. Okay. Uy, medyo mahaba na to. Noon, hindi talaga maiwasan mag-worry. Agad, mas nauna ko pa kausapin sarili ko kung ano dapat ko gawin para masolusyonan ko agad ng maayos problema. Bago ko lumapit sa iba, nagiging last option ko na lang ang prayer pag di ko na talaga kaya. So siguro ito, yung dating yung buhay na hindi pa siya Christian, ganito raw siya. Nagiging last option yung prayer. Sino po sa inyo ganun? Last option ng prayer. Kapag wala ka nang, nasa dead end ka na, saka mo tatawagin si Lord, nahuhulog na isa kong paa. Di ba? From the very first step, dapat si Lord agad yung kakausapin mo. Pero ngayon, ito yung good part, mas unti-unti ko na nakikilala ang Panginoon sa bawat pagsubok na dumarating sa akin, mas inuuna ko na ilapit sa Kanya muna. Lahat, mas natututo kasi ako sa mga pinakita at pinaparanas sa akin noon ng Diyos. Kaya mas lalo ako natututo lumapit sa Kanya na may buong pagtitiwala at pananampalataya dahil kailanman hindi niya ako binigo sa mga pangako niya. Amen. Pwede natin palakpakan ng Lord sa buhay po nitong mga nagbigay po ng message. And meron pa pong last. Ang natutuwa ko dito kay brother or sister na to is yung transformation. Amen. Kung ngayon, kapatid, hindi kita ginajudge or hindi kita kilala, kung ikaw to na puro pala decision ka, yung pala yung word, no? Yung parang term ngayon, pala decision ka sa buhay mo ngayon, it's not too late. Kaya ka nga kinakausap ng Lord, di ba? Para baguhin yung diskarte mo na yun. Ang magandang diskarte ay, si Lord ang hayaan mong dumiskarte. Amen. Yun. And then last, ito po yung pang-10. Unang-una ko po i-ask God po para, hulaan nyo kung anong edad po nito. Hindi nyo po mahulaan. Unang-una po i-ask God po para bigyan po ako ng wisdom, para po mag-guide niya ako sa kung ano po yung dapat kong gawin, paraan or solusyon doon po sa problema na naranasan ko. So, i-ask po si God, unang-una, yun yung word. Praise the Lord. Dapat po ba ganun tayo? Unang-una si Lord muna. Hallelujah. Yun. Let's proceed. And sabi po sa verse 20, early in the morning, ito na po yung ginawa nila Jehoshaphat. They left for the desert of Tekoa. As they set out, Jehoshaphat stood and said, listen to me, Judah and people of Jerusalem, have faith in the Lord your God, and you will be upheld. Have faith in His prophets, and you will be successful. After consulting the people, Jehoshaphat appointed men to sing to the Lord. Anong ginagawa pag may problema? Sing. Diba? Imagine niyo po, no, si Jehoshaphat and yung mga army niya, imbis na maghasa ng sword, pakintabi yung shield, di ba? Itignan yung helmet kung okay pa o baka may butas na, di ba? Or something. Pero ang ginawa nila, they sing to the Lord, praising Him. Amen po ba? So, medyo kausapin mo yung sarili mo, parang malayo pa ako dito Or ganito na talaga, or ganito ka na ba talaga? Parang katulad ng ginagawa ni Jehoshaphat. So kapatid, it's not too late. Diba? Kung ngayon, puro pala desisyon ka, bira ka lang ng bira ng desisyon mo. Diba? Kapag may battle ka, alam ko na to, napanood ko to Uy, ganun. Saan mo napanood yun? Diba? Dapat sa Bible tayo nagbe-base, diba? Kung ano yung sinasabi ng Lord sa word niya, dapat yung po yung ina-apply po natin sa buhay natin. Amen. And saying, give thanks to the Lord for His love endures forever. Napakaganda po na lagi po tayo nagpapasalamat sa Panginoon. Sino po sa inyo grateful and thankful sa Panginoon palagi? Whether you are nagko-commute ka, may sasakyan ka, or just going to the mall, or having dinner with your family, or playing with your daughter or your son, or napupuba, yung mga ginagawa po natin sa buhay natin. Parang ang sarap, you are giving tracts. Sino po sa inyo nagbibigay ng tracts? I-promote ko lang po konti. Yung, alam niyo po pa yung G in the city, so may binibigay po tayo na, na tracts po, Jesus died to give you life. Kanina po, meron dito, ulitin ko lang, kanina po meron dito nagpunta ng first service, nabigyan lang po siya nag-jogging. So yun po. Naalala niyo po yung nag-preach ako last month? Nandito po ba kayo? Di ba po, meron po akong pinagawang challenge po sa inyo. May mga nag-challenge po, nag-accept ng challenge. So may mga na-touch po and may mga nabigyan po noon. And yung iba po is nakapunta na rin po ng simbahan. Amen. Palakpakan po natin ng Lord. And if you want that Jesus died to give you life, meron po tayo sa usher, I think, no? Meron po ba sa labas? Okay. Magkakaroon po? Meron po? Ay, meron. So yun po, para mabigyan po kayo. Alam niyo po mga kapal, singit ko lang po ito, no? Maganda po na kahit nasa bangko po kayo, nasa pila po kayo ng mga government agencies, try niyo lang po magbigay. You don't need to share agad ng Word of God. Bigyan niyo lang po. Baka may time kapag Sunday,
you'll never know, baka pumunta po siya sa simbahan. Amen. And proceed po tayo, verse 22. As they began to sing in praise, the Lord set ambushes against the men of Ammon. Wow, ito yung nangyari po, no? Habang nag-praise and worship sila. The Lord set ambushes against the men of Ammon and Moab and Mount Seir who were invading Judah. So ito yung mga atake. Ang nangyari, nagkaroon ng ambush. And they were defeated. The Ammonites and Moabites rose up against the men from Mount Seir to destroy and annihilate them. Nag-away-away. Buriin yung susugod dapat sa Judah, sa kingdom ni Jehoshaphat, sila'y nag-away-away. So, illogical, di ba? Parang, Lord, outnumbered kami. Tapos may susugod sa amin na libo-libo. Tapos ang gagawin namin, worship lang. Hindi lang, no? Hindi lang yung worship. Kasi dahil doon, nag-worship sila, lumuhod sila sa Panginoon, nagkaroon ng ambush, sila po yung nag-away-away. Amen? Yung tatlong pong yun. And yung problema mo, do you want to resolve it slowly? Ano, parang mawala lahat siya unti-unti, yung mga problema mo ngayon? Amen po ba? Gusto mo mawala? Worship the Lord. Serve the Lord. Amen. Doon ang solusyon, like King Jehoshaphat. Kasi kung anong salita ng Diyos, buhay po yan eh. Kung ina-apply po natin sa buhay natin, yun din po yung mangyayari sa buhay natin. Amen. And then when the men of Judah came to place that overlooks the desert and looked toward the vast army, they saw only dead bodies lying on the ground. No one had escaped. Wow, very illogical talaga. Grabe Lord, paano mo ito nagagawa? Pupunta kami doon, patayin na lahat ng kalaban namin. Kasi hinayaan namin na ikaw ang lumaban because this is your battle, not mine. Kaya kapatid, huwag ka na magpatigas ngayon or maging matigas ngayon. Yung battle mo na yan, hindi sa'yo. Ibigay mo yan sa Panginoon para ma-resolve na yung problema mo. Amen. Baka mamaya taon na yung problema mo, cycle, laging ganun. Bakit ganito? Laging may problema, hindi mo kasi binibigay sa Panginoon. Diba? Ilang taon ka na ngayon? For example, 20, 30, 40 years old. Ang gusto lang ng Panginoon, magpakumbaba ka, ibigay mo sa Kanya yung problema na yan. Hayaan mo siyang maunguna sa buhay mo. Hindi lang sa isang aspeto, sa lahat ng aspeto ng buhay mo, dapat ang Diyos ang masunod. Amen. Kasi pag siya ang nasunod, di ba, magiging maayos pang buhay po natin. Amen. Amen po ba? Pwede po natin palakpakan ng Panginoon. Hallelujah. And grabe, no? So nakita lang nila, patay na po lahat. Kung na-imagine nyo, ano nangyari, di ba? Anyari, parang ano nangyari? Namatay lahat. Nag-worship lang kami, Lord, thank you. Di ba? Sa buhay, sa mga nararanasan din po natin sa buhay natin. And ito nga yung sinasabi ko, very illogical. God moves in mysterious ways. Di ba? May kanta pong ganito, di ba? Hindi ko na po kantahin, ha? Baka maalala nyo po yung mga past nyo. Yung ginamit kasi ng mga that. So, God moves in mysterious ways. May mga pagkakataon po kumikilos. Or most of the time, kumikilos ang Panginoon na hindi natin may explain. Di ba? Sa engineering, sa mga BS Mathematics, di ba? Parang lahat kino-compute nila ganyan. Pero, ang galaw ng Lord, hindi mo talaga mako-compute. Amen? You cannot fathom kung paano magsusolusyon ang Panginoon. Magugulat ka na lang, Lord, ang layo ng pinalano ko sa plano mo. Diba? Paano mo na-resolve? Magugulat. You will be amazed. Lord, Lodi ka talaga, di ba? Si Lord talaga totoo nating Lodi. Kasi grabe ka, Lord, meron kang kaparaanan na hindi namin maiisip talaga. Sino mag-iisip na magkakaroon ng ambush? Di ba? Sino mag-iisip na yung mga kalaban mo, sila na maglaban-laban? Di ba? Sino mag-iisip na kahit meron kang malaking financial problem right now, may magpo-provide, may mahanap ng magandang work, magbo-boom yung business mo. Diba? Na hindi mo kalain, di ba? And the more nagbibigay ka ng Lord sa Panginoon, nagbibigay ng oras, sa Panginoon, this is my own testimony. Kapag nagbibigay ka ng time sa Lord, lalo magpa-flourish yung ginagawa mo sa buhay mo. Amen. Yung business mo, hindi mo alam, magkakaroon ng opportunity, bagong opportunity. Minsan, I want to share, hindi ko ito na-share nung per service. Meron pong nakilala dito na, hindi ko na po isasabihin yung business ko, pero meron po ako nakilala dito from COG Dasmariñ, so kapatiran din po natin. Little did I know na nag-meeting lang po kami because head po siya sa district, yan, so meron siyang position sa district po. Then hindi po kami nag-uusap about business ha. Nag-uusap lang kami, Tito, kamusta, ganyan-ganyan. Then uwi na siya, sabi, uwi na ako kasi may kukunin pa akong ganto-ganto na product, ganyan-ganyan. Nagkataon, meron din po kami nun. So, to cut na lang story short, sa amin na po siya kumukuha ng product na yun. So, pinilit ba? Pinilit yung business, hindi, di ba? Kumbaga parang ang nangyari, we're just talking about the ministry na, wow, let's support each other. Wow, grabe, sobrang smooth. Yun yung sinasabi ko na kapag nagbibigay ka ng oras sa Panginoon, ibabalik niya sa iyo ng siksik, liglig at umaapaw. Huwag mong isipin, sige, palakpakan mo natin ng Lord. Huwag mong isipin
Huwag mo isipan na nawawalan ka ng oras. Kanina, anong oras ba? Yung mas maaga, yung worship team kanina eh. Ako kasi mga 6:30, 7 yata ako dumating around that. Pero sila, 6 ba kayo? 5? Mga ganun. Wow, ang aga. Hindi na kaya ng mga 30 years old. Hindi, biro lang po. Pero, grabe, yung mga nagkasayaw po dito, pasensya na po, lagi ko po silang binabanggit. Kasi yung mga to ay, sorry, naiyak na naman ako. Yung mga to po ay volunteers po. Hindi po sila bayad. Most of the time, umiiyak talaga ako. Most of the time, food lang po, yung binibigay sa kanila. But don't get me wrong, there are professionals, yung iba po, nag-aaral. Iba po, yung mga nagpipreach po dito, there are professionals also, licensed engineer and so on. Ako lang po yata yung tambay, hindi, biro lang po. Marami po ditong, yes, nagbibigay sila ng oras nila the whole day. Imagine mo kapag businessman ka, yung Sunday mo, maano rin yan, di ba? Dapat, meron din. Pero Lord, ikaw bahala, di ba? And kagabi nga po, meron din akong testimony. Hindi ko lang masyadong elaborate. Pero, the Lord gave me another opportunity na hindi ko rin in-expect. Kagabi pa, sumasabi habang nagpipray, habang nagpiprepare ka ng finalize ng sermon, Lord, salamat po. And God moves really in mysterious ways if you will allow Him, di ba? To fight your battle. Amen. And for the battle is not yours. Again, basahin nga po natin to. For the battle is not yours, but God's. Hindi po sa iyan, no? Sa Panginoon po yan. Okay. And Jehoshaphat and his men went to carry off their plunder, and they found among them a great amount of equipment, clothing, and also articles of value, more than they could take away. There was so much plunder. Plunder, ito po yung mga po kasi, di ba marami po yung kalaban? So namatay po sila lahat, ang dami nilang equipment. Di ba may mga tent pa yan, no? Parang andun yung mga ibang king. Ano ba sunod natin yung paplanuhin? So yan, marami na iwan na bagay. The fourth day they assembled, 3 days pala bago nila na-collect. And the fourth day they assembled in the valley of Beraka, where they praised the Lord. This is what it is called the valley of Beraka to this day. So ano ibig sabihin mga kapatid? After nung ambush, nung war, ang daming provisions, no? In every challenges we face, we also witness the Lord's provision. Amen. Right now, hindi ko alam baka meron kang battle sa sakit mo, karamdaman. Pero alam mo kapatid, just sa battle na if you will allow God to face that battle, God will provide. Amen. Sickness, kahit anong problema mo na meron ka, andun ang Panginoon, di ba? Di ba? Kung kailangan natin ng kaibigan, di ba? Siyang kaibigan natin, kung tayo nalulungkot, kasama natin ng Panginoon, di ba? Kung kailangan natin ng blessing, andyan yung provider, isa Jehovah Jireh, di ba? Jehovah Nisi, Jehovah Rapha, di ba? Ang dami, lahat ng kailangan mo kay Lord, si Lord na yon. Amen. Ba't ka pa maghahanap ng iba? Si Lord lang, sapat na. Tama, di ba? So parang walay pala yun. Okay? And then led by Jehoshaphat, all the men of Judah and Jerusalem returned joyfully to Jerusalem. Masayang masaya. Tama kapag na-experience mo ang blessing ng Lord, sobrang saya. Amen. Yung blessing, hindi lang po hindi lang po financial. Yung okay yung health mo, okay yung family mo. Now, nabuo yung family mo ngayon. Dating watak-watak, nabuo. And all of you are worshiping God, di ba? Serving the Lord. Wow, grabe. Hindi po yung matutumbasan ng pera. And for the Lord had given them cause to rejoice over their enemies. They entered Jerusalem and went to the temple of the Lord with harps and lyres and trumpets. The fear of God came all the surrounding kingdoms when they heard how the Lord had fought against the enemies of Israel. And the kingdom of Jehoshaphat was at peace, for his God had given him rest on every side. Alam niyo mga kapatid, yung mga kilos ng Panginoon sa buhay natin, hindi natin matatago yun. Maririnig po yun ng ibang tao. Amen. Ito po yung magiging testimony sa ibang tao. Amen po ba? And nakita niyo po dito yung ginawa ni Jehoshaphat. Before the problem, or yung meron ng dumating na problema or battle, worship. After the battle, victory, worship again. Sandwich, no? Parang sinandwich mo yung problema. So, ganun yung gawin natin. No? Kahit, tingnan mo yung katabi mo, kung gaano kabigat yung problema mo, si Lord ang bahala dyan. Sige, sabihan mo yung katabi mo. Declare it sa katabi mo. Si Lord ang bahala sa problema mo. Oh, wag mo na akong idamay. De biro lang po. Hindi kasama yung pangalawa. Okay. And rejoice in the Lord after each victory over trials and make His name known to others. Amen po ba? Kaya we are sharing our testimony to ipakita sa ibang tao na buhay ang Panginoon. Kumilos sa buhay po natin. Amen. And allow me to share this story. Sorry, I need to, parang confidential po kasi yung, hindi po siya pwedeng, ipakilala muna. Pero ito po yung member ng ating simbahan.
Amen po. Kasi mayroon po kang medyo related po kasi sa company. So for confidentiality. Pero sabi ko, brother or tito, I want to share your story. Kasi ito yung saktong-sakto talaga kay King Jehoshaphat. Pero alam mo brother, darating yung panahon talagang maikwento natin ng buo yan. Pero for now, sige, ano mo natin, anonymous. Sino pong kamukha niyan? May kamukha ba yun sa church? So, bigay lang po ko ng konting mga clue. So siya po is OFW, nag-work po sa barko, ganyan. So marami po kasi tayong OFW eh. Tama po? Marami po tayong seaman and so on. And then ito po, iksiyan ko lang po yung story. Bakit naging King Jehoshaphat yung story niya? Kasi dumating yung time, okay po, ito po yung nangyari. So may mga time doon nagkaroon siya ng financial na need talaga. Parang kailangan niya ng financial din. Nanghiram siya ng pera sa mas mataas sa kanya na position. And then, since itong mas mataas na position po, bear with me sa story po kasi wala po yung mga pictures and what. Since yung mas mataas po na position, hindi po siya techie. So hindi po siya marunong mag-transfer. Alam niyo po yan, marunong mag-GCash. So he's borrowing around $1,000 I think, ganun po. So ang ginawa nila, nagpa-assist sila dun sa accountant, dun sa may land, sa company. Siya na nila mag-transfer. Little did they know na ito palang accountant is nag-money laundering. May mga ginagawa na pong ganun. So nadami po itong brother natin na to. Wala pong ginagawa, with all due honesty, serving the Lord and also in the ministry in the barko. And also here, giving tracts, Bible study. All of a sudden, caught in the unexpected battle, nag-decide na po yung company. Lahat ng nakalagay sa listahan, kahit walang kasalanan, tanggal na lahat. So all of a sudden, you are serving the Lord, worshiping the Lord, buong family po nag-serve din kay Lord. And syempre, baka mamaya meron pa po mga investments na kailangang bayaran, bata pa po yung mga anak, and suddenly, mawawalan ka po ng trabaho. What will you feel? Medyo binilis ko lang po yung pagkwento, pero yung nakita ko to, sabi ko, brother, tito, hindi ko nahalata sa inyo nung nandito kayo sa baba, yung nandito kayo sa lupa. Bakit ganon? May sinare siyang word sa akin. Basahin ko lang po. Allow me to share this to you. Sabi po sa Deuteronomy 31 verse 6, be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them. For the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Praise the Lord. Pwede natin palakpakan po ang Panginoon. Ito pong story na to, nagpapatunay lang na kahit, kala mo smooth sailing yung buhay po natin, may darating na battle. Pero yung battle na to, ang Lord ang bahala. At ano po niya nangyari? Sabi niya nga po sa akin, alam mo, Brother Julius, kala ko nga dito na ako tatanda sa company ito kasi maganda yung benefits, malaking sahod. Okay po, puutang nga po, di biro lang. So mataas daw yung maganda yung salary. Tapos ang nangyari po, di ba nawalan po siya ng work? Guess what? Nagkaroon po ng mas malaking blessing po sa kanya. Mas malaki po yung salary. Palakpakan po natin ang Lord. And yun po. So sana makita po natin na kapag may battle tayo, hindi tayo nagreklamo sa Panginoon. Lord, ba't tinanggal mo yung trabaho ko? Meron pa akong mahuhulugan. Di ba? Paano na to, Lord? Paano na yung namin? Ganito. Hindi mo alam, yung battle na yan, saglit lang yan, hindi mo tatambayan yan, di ba? Yung battle na yan is a gateway para mas magandang opportunity and blessing ng Panginoon sa iyo, di ba? Huwag ka lang mareklamo minsan, di ba? Hallelujah. So before I end, meron na po akong share sa inyo na acronym. Be believe in God's promises. Jehoshaphat encourages the people to trust in God's promises, emphasizing His power and faithfulness. Ask for God's guidance. King Jehoshaphat prays to God. I just want to recap po, napag-aralan po natin. Asking for help and acknowledging that they are powerless without Him. Trust in God's plan. The prophet assures them that the battle belongs to God, not to them. Take steps of faith. Despite the overwhelming odds, the people obey God's instructions and march out in praise, trusting in victory. Di ba? Parang illogical. Hulang po kami, Panginoon. Paano kami lalaban? Pero si Lord ang nag-set up ng ambush, nag-away-away yung mga kalaban. Amen po ba? Amen. Then lift up your praise. Before the battle even begins, Jehoshaphat sent singers and musicians to praise God, showing their faith and confidence. Ito yung faith namin. We will worship God. Ito lang yung panlaban namin. So ngayon, pwede mong sabihin, wala kang armas, wala kang kahit ano, pero anong mayroon ka? Yung pag-worship mo sa Panginoon. And it will cause na ma-ambush yung mga problema na meron ka ngayon. Gusto mo bang mawala lahat ng problema mo ngayon? I'm not saying this, but God is telling you that God can resolve your problems if you will just allow Him to fight your own battles. Hallelujah. Then experience God's victory. The enemies are defeated without fighting, showing that God fought
the battle for them. Hallelujah. Without fighting. Diba? Let the Lord fight for you, mga kapatid. And lastly, always remember that the challenges and problems you face are God's battle, not yours. It's natural to feel afraid at first, but trust in God, knowing that He is control and will work in His own way to help you overcome the battle. Hallelujah. Yun. So, that's some of our service. Ito yung I want to share with you, mga kapatid. Bottom line, yung battle na meron ka, hayaan mong Panginoon ang lumaban. Yun lang. And don't leave this place, don't leave this place nang hindi nyo dala-dala yun. Kasi paglabas nyo dyan, may mga trials, battles na agad, problema. Pag uwi nyo pa lang ng bahay, meron na agad. But if you have God, yun yung common denominator natin, you will be victorious. Okay? And you're already victorious, pero minsan na-intimidate ka lang ng kaaway. Nakakalimutan mo kapatid eh. Di ba? Na you are victorious 2,000 plus years ago. So, can we stand up? And what we will do today, this morning, is just pray a simple prayer. Yeah. But before that, pwede mo natin i-worship yung Lord. Pwede natin, siguro what Jehoshaphat did before, their armies, ginawa nila. So siguro right now, maybe you have your Moabites, lahat ng klaseng, lahat ng kalaban na meron ka ngayon. But can we just mirror or gawin natin kung anong ginawa ni King Jehoshaphat and his army? We will just trust God. Lord, ang dami namin problema right now. Sige, sabihin natin sa Panginoon, marami kami problema, Panginoon. Mas marami pa kay Jehoshaphat. Pwedeng ganun, sobrang dami. Pero what we will do this morning is to worship you. What we will do this morning is to give you praise and honor. And as the worship team leads us, may request lang po ako, just give this best worship sa Lord. Siguro may mga time na hindi ko alam kung kailan yung naging best worship mo sa Lord. Pag sinabi yung best worship, ano yun? Wala kang ibang iniisip? All out ka sa Panginoon? Wala kang pakialam kung lumuhod, lumapit ka sa harap? Itaas mo yung kamay mo? It doesn't matter? Express your worship to God right now. Hallelujah. Let's worship the Lord. Let's raise our hands to worship the living God. Lord, you deserve all the praises. You deserve this song. You deserve this praises. These hands, Panginoon, belongs to you. This heart. I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. And I will be still and know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. Worship you, Lord God. Hallelujah. I will be still and know you are God. When the oceans rise and Come on, worship the Lord. We worship you, Jesus. We worship you. We glorify your name. Hallelujah. Come on, give your praises. Hallelujah. Surrender your problems. And I will be still and know you are God. We worship you. The oceans rise and Come on, raise your hand to the living God. We worship you, Jesus.
Hallelujah, hallelujah, Lord. We bow down before you, Lord God. We bow down before you. And I will be still, know you are God. When the oceans rise, the thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God. Hallelujah. Let's continue to raise our hands. Hallelujah. Hallelujah. Kapatid. Hallelujah. 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 Itong gagawin natin is is a symbolic. We will raise our hands right now. And it's between you and God. And as you raise your hand, kapatid, ibigay mo lahat sa Panginoon. Ibigay mo problema, battle, challenges, worries mo in the future. Panginoon, sa iyo po ito lahat binibigay namin, Panginoon. Open your mouth, give it to Jesus. Lord, whatever we have right now, what battle that we have right now, Panginoon, it is yours, Lord God. At sinusurrender na po namin sa iyo lahat ng mga bagay na ito, Lord God. Pain, Lord God. Challenges, bandages, Lord God. Panginoon, deliver us, Panginoon, Lord God. And for the sickness, Panginoon, kung meron po kaming karamdaman, Lord God, we pray that you will heal us, God, in the name of Jesus, Lord God. As we surrender our hands, God, we are putting our faith in you, Panginoon. You will never leave us nor forsake us, Panginoon, Lord God. And Lord God, we are victorious, Lord God, sa mga battle, Lord God, na madadaanan pa namin, Panginoon, because you are with us, Panginoon, Lord God. Lord, salamat, Panginoon, sa umagang ito, Lord God, na binigay mo sa amin, Lord God. Lord, we just want to say a simple, thank you, Panginoon. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you for your presence, Lord God. Thank you for your provisions. Thank you for the healing. Thank you for the restoration of the family. Thank you for the wisdom, for the knowledge, for the opportunity, Lord God. For your mood, Lord God, yung mga galaw mo na minsan di namin maintindihan, Panginoon. Lord, salamat, Lord God, sa grasya mo. Thank you for the unlimited chances, Lord God, that we have right now. Na binigyan mo kami, Panginoon, ng panibagong chance, Lord God, na magsilbi, mag-worship sa iyo, Panginoon, even though sometimes we are not faithful, Lord God. We are not faithful, but you are always faithful, Panginoon. You are always faithful. Hallelujah, Jesus, God. We thank you, God, for your sweet presence, Panginoon. Salamat dahil while we are worshiping, binubuhos mo, Lord God, ng presensya mo, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you for your presence, Lord God. You deserve all these praises, Lord God. You deserve all His praises, Panginoon. Come on, come on. Sing praise to our Lord. Hallelujah. Lord God, salamat, Panginoon. Salamat, Lord God. Salamat, Lord. Salamat, 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 Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. Panginoon, salamat, Lord God. Salamat sa buhay na to, Panginoon. Lord, bilang ganti, Panginoon, makabawi man lang kami, Panginoon, sa buhay na binigay mo sa amin, Lord God. Makapagbigay po kami ng time, Panginoon, sa iyo, Lord God. Lord, use our talents, Panginoon, to serve you, Panginoon. Huwag po namin itago yung talento na meron kami. Ito lang po yung kaya po namin ibalik sa iyo. Makabawi man lang kami, Panginoon, sa kabutihan ng ginagawa mo sa buhay namin, Lord God. Hallelujah, Panginoon. In this morning, Lord God, this afternoon, allow me to, Lord, to declare blessings sa mga anak mo, Panginoon, Lord. Whatever you're praying right now for a prayer request, I pray that God will answer those prayers in Jesus' name. Hallelujah. And for those sickness, Lord God, I pray that you will heal them, God, in the name of Jesus. Deliver any bandages, Panginoon, na meron mong mga kapatiran na nandito, Lord God. Lord, salamat, Panginoon, Lord God. And as we leave this place, Panginoon, Lord God, dala-dala po namin, Lord God, ang pagpapala na nanggagaling sa iyo, Panginoon, Lord God. At hayaan mo, Lord God, na hindi lang po kami ngayon excited, hindi lang po kami ngayon, Lord God, na punong-puno ng presensya. Araw-araw, Panginoon, Lord God, ang buhay namin, Lord God. We will serve you, we will follow you, we will worship, Lord God. Hallelujah. Yes, Jesus, Panginoon.
Hallelujah, Jesus. Amen. Amen. And Lord, as a part, Lord God, of worship also, Panginoon, tinataas po namin ang aming mga kaloob, Lord God. Lord, sometimes, Panginoon, lagi na lang kami kulang, Lord God, financially. But allow us to test you, Panginoon. Allow us na baguhin naman namin, diskarte namin, unahin namin kayo bagong ibang bayarin, Panginoon, Lord God. Unahin namin kayo, Panginoon, bagong iba namin gastusin, Lord God. And we know that you will bless us, Panginoon, Lord God. Hallelujah, Panginoon, Lord God. And Lord, gamitin mo itong mga kaloob na to, Lord God, para mapalawak ang iyong simbahan, magamit lamang for your kingdom, enhancement of your kingdom, maging sa Lancaster, Lord God. We are also praying that you will bless, Lord God, our satellite, God. Ikaw mag-provide na pangailangan, Panginoon, sa deadline, Lord God, in the name of Jesus. Lord, salamat, Panginoon, and Lord, tinataas namin ang aming mga kamay, Lord God, that we are receiving your blessing, your anointing, Lord God, your guidance, Panginoon, Lord God. Salamat, Panginoon, Lord God. We worship you, God. We give you the highest praises and all glory, Panginoon. Ito po ang aming dalangin, Lord God. In Jesus' name we pray. Lahat magsabi na, Amen. Hallelujah. God bless you all po. Hallelujah. God bless everyone. And see you po again next week sa ating Sunday services. God bless everyone. And of course, we are inviting everyone sa atin pong prayer meeting every 7 p.m. po yan ng Wednesday. Ayan. Revival prayer po. And Saturday naman po meron tayong Youth Watch para sa mga kabataan and YA. And also, we are inviting everyone sa Family Day po. Ayan. Mag-register na lang po dyan sa labas. And YE Conference. Ayan. Kita-kits po ulit tayo next week. God bless everyone.